graft case na isinampa laban sa 14 na Iloilo barangay local officials dahil sa irregularidad sa cash and distribution. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Josh. Magandang tanghali din. Yes, Asik, simulan natin. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano mismo yung mga natuklasang... Sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Yes. Can you share with us, Asik, kung ano po yung mga Yes. natuklasang irregularidad sa distribusyon ng cash aid at food assistance na nagtulak sa DSWD na magsampa ng reklamo laban sa 14 na opisyal? Yes, Joshua. Noong pong Nobyembre, nagkaroon tayo ng payout para sa assistance to individuals in crisis situation. Na kung saan nga po, after the payouts, ay may mga lumapit po sa ating pong Field Office 6 at nagreklamo nga po na allegedly ay binawasan ng mga barangay officials yung halaga na natanggap nila pagkagaling nila doon sa mga payout sites. At ang halaga na ibinawas o tinanggal ay nagkakahalaga ng 8,000 to 9,000 pesos. So, naiwan na lamang po ay 2,000 o 1,000 mula sa 10,000 halaga ng tulong pinansyal na natanggap po nila mula sa DSWD. Ang kwento po sa amin, pagkagaling po nila doon sa payout sites na kung saan DSWD po ang namuno sa pamamahagi ng tulong at nakauwi na sila, may mga kumatok po ng mga barangay officials sa kanila pong pintuan at sinabihan na kung hindi po nila ibibigay ang halaga na hinihingi nila ay hindi na po sila maipapasama sa listahan sa susunod po ng mga payout activities na isinasagawa ng DSWD. So, nung nalaman po natin ang insidente na ito, nagsagawa agad tayo ng fact-finding investigation, batay na rin po sa kautusan ni Secretary Rex Gatchalian. So, after we have gathered the relevant information at sumite na rin po ng kaukulang pong impormasyon at mga dokumento yung pong 14 individuals ay kahapon inihain na nga po natin sa Ombudsman. So opisina po ng Ombudsman yung ating pong formal na reklamo ng grave misconduct, violation of Section E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gayon din ang kasong abuse of authority at yung violation ng RA 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards of Officials and Employees. So ito po ay pagpapakita na seryoso po ang DSWD sa pagpoprotekta sa mga karapatan po ng ating mga kababayan, particularly yung mga hirap at mga vulnerable natin na mga clients. And we are against any forms of revictimization. Kasi Joshua, sila ay biktima na ng mga circumstances, kaya nga sila naging eligible sa ating pong programa because they were assessed as in crisis. And then, lalo pa silang nabiktima ng yung tulong na ipinaabot natin sa kanila ay nabawasan pa. Nabanggit mo, Asik, na kasalukuyang ginagawa yung investigasyon at may mga nakuha na kayong testimonya mula dun sa mga nabiktima. Anong pa po, if you can share other evidences na inyo pong nakalap sa inyo pong investigasyon? Well, tama yung nabanggit mo, no? We've gathered the relevant information kaya nagkapaghain na tayo ng reklamo. But meron pa po kasi na mga iba pang mga sinasagawa na case build-up doon po sa region. Kasi matapos nga po na naipabalita na meron ng mga nagreklamo, ay meron pa pong mga ibang individual na lumapit sa DSWD. So, considering that we're doing a case build-up, ay hindi pa po muna natin sabihin kung ano pa yung mga ibang reklamo na nakalap natin. But again, this is related to the payout incidents that we had for the AIDS program. Okay, so parang ang nangyari pala dito, Asik, na ibigay na, binabawi pa. So, pero ito pong, kung sakasakali po pwede man namin mahingi o malaman kung ano yung mga pangalan itong 14 na respondents at kanilang barangay at sino-sino po ang mga ito, if that's possible for you to share. Yes, actually yung affidavit complaint natin na-identify naman sino itong mga barangay chairperson, mga barangay kagawad at mga appointed barangay officials. I just don't have the copy of the
affidavit complaint right now, Joshua, no? But that has already been made public dahil kahapon ito ay naipakita na rin sa publiko nung inihain natin yung formal na reklamo sa ombudsman. But yes, sila po ay mga opisyal sa barangay nga po dyan sa Iloilo City. Okay. Since nangyari na nga po ito, ASEC, paano na po sinisiguro ngayon o mas pinaiigting ngayon ng DSWD yung kanilang proseso para sa payout ng IX program mula sa pagtanggap hanggang sa pag-release, distribution? Mahigpit na po ba natin minomonitor upang hindi na maulit yung ganitong uri ng anomalya? Actually, Joshua, mahigpit talaga yung proseso ng DSWD, lalo na sa pag-target ng mga clients or beneficiaries sapagkat sumasailalim po yan sa assessment ng ating mga social workers after submission of necessary documents. Pangalawa, meron nga pong paalala tayo sa mga payout sites natin na dapat tiyakin ng ating mga beneficiaries na buo nilang matatanggap yung pong tulong, and bago nila pirmahan yung payroll ay dapat matiyak nila na nabilang din yung halaga na naibigay po sa kanila. Pinapaalalahanan rin natin sila na ayun po ay pera nila, karapatan po nila, serbisyo po ng ating pong pamahalaan. So dapat wala pong sinuman na kumaltas ng assistance na tinatanggap nila. At pangatlo, we have a very robust grievance redress mechanism. Doon pa lang po sa payout sites, meron na tayong mga grievance desks. There are DSWD personnel manning those desks. So kapag may mga reklamo po kayo, may mga observations po kayo, may hinaing, lumapit lang po kayo sa aming pong mga kawani. Maaari rin naman po kayo magpadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng aming pong grievance redress mechanisms, yung pong email address which is inquiry@dswd.gov.ph, or you could send messages through our official communication platforms. Kinakailangan talaga na sama-sama nating bantayan at pangalagaan ito pong mga serbisyo ng ating pong pamahalaan. And pang-apat, Joshua, we need to provide the necessary information to the public para po ma-empower natin sila at sila po mismo ay poprotektahan din yung pong serbisyo ng ating pong pamahalaan. Of course, moving forward, Joshua, tinitignan din natin yung digitalization ng ating pong mga ibang mga programs and services so that from the application hanggang sa pag-receive nila ng tulong ay we adopt digital mechanisms na. Ibig pong sabihin, even at the comfort of their homes, matatanggap na po nila yung kanilang ayuda dahil we will be adopting digital or electronic wallets later on. Ang kagandahan yan, they don't have to line up na doon sa ating pong mga opisina o sa ating mga payout sites sapagkat sa pag-adapt nga ng mga digital systems ay hindi na po nila kailangan pang magtungo sa mga tanggapan ng DSWD. So, yan yung ating pong mga tinitignan na pamamaraan para po maprotektaan yung pong ating programa at ma-insulate ito sa mga insidente nga po na kagaya nitong nangyari sa Iloilo City. Balikan ko lang po ng bahagya, ASEC, yung nangyari nga po na nabanggit niyo sa inyong investigasyon, ay bumalik pa itong mga opisyal ng barangay na to para bawiin yung certain amount dun sa cash assistance. Para lang po sa kaalaman, para lang po malinaw, naibalik din po ba sa kanila yung nararapat nilang matanggap na cash assistance dun sa mga nabiktima? Yeah. Actually, Joshua, ganito yung naipaulat na nangyayari. Nandun sila sa payout site, it's a covered court, dun sila nagtungo, natanggap nila. Pagkaalis nila doon, so the incident happened outside of DSWD premises. Pagka-uwi na nila, doon na sila sinundan. Batay yan sa kwento sa amin. Kinatok ang mga pintuan nila and doon kinausap sila nung mga barangay officials nga na inirereklamo. Ito, of course, yan kasi yung wala na tayong control, di ba, Joshua? Kasi wala na sila sa payout sites, wala na pong mga DSWD personnel na sumusunod doon sa ating pong mga clients. So it all happened outside of the DSWD payout activity. And ito nga yung talagang nakakalungkot, Joshua, because hindi nga dapat ito ginagawa sa ating mga kababayan. Revictimization, ang tawag natin dyan. They've been victims of circumstances. Tinulungan natin sila and yet nabiktima muli sila.
Ngayon, ang dun sa katanungan mo kung naibalik ba sa kanila, what our field office did was to reassess them and provide additional intervention. Tayo na lamang po ang tumulong sa kanila at ibinigay yung halaga na nawala po sa kanila. And apart from that, of course, kinounsel din po natin sila kasi kinakailangan ma-debrief din sila, no, from this incident. Sa gayon ay hindi naman ito makaapekto talaga din ng lubha sa kanila. Sa monitoring po ninyo, ASEC, aside from Iloilo, meron pa po ba kayong mga natatanggap na reklamo na kahalintulad sa ganitong kaso sa ibang lugar o ibang probinsya, lalawigan sa bansa? Well, kung matatandaan mo, Joshua, here meron din, may similar incident din last year sa may Davao Region. Ito naman yung buntis na ina na nag-post sa social media na sinasabi nga niya na siya ay kinaltasan din, no, noong kanyang ayuda. So that prompted the DSWD to conduct immediate investigation and in fact, nakapag-file din po kami ng kaso laban sa barangay official na gumawa nga po nung act po na iyon against the pregnant mother. Ngayon po, dun sa mga ibang lugar, so far wala naman po tayong natatanggap pa, but if in case na meron tayong ma-receive na mga similar complaints as a result of this filing of the DSWD ng kaso sa ombudsman kahapon because it has been publicized, no, na nabasa, napanood po ng marami sa atin. Ngayon kung may maipaabot po sa atin na reklamo, agad po yan na-actionan ng DSWD. Because women business here, Joshua, we're deeply committed in really ensuring na maprotektahan po yung ating mga kababayan. ASEC, doon po sa usapin na napaulat na hinihiling po ninyo yung preventive suspension sa operasyon ng mga barangay o lokal na opisina na apektado nitong kaso. May mga hakbang po ba sa DSWD o ang DSWD para sa continuity ng serbisyo? Well, yan nga, no, Joshua, isa sa mga prayers natin doon sa ifinal natin na inahain natin kahapon sa ombudsman na complaint. Sapagkat, well, we understand, no, sabi naman ng ombudsman, kinakailangan mo nang dumaan itong ating reklamo sa evaluation bago mag-proceed sa administrative adjudication and of course, for the case to progress. But ang hiling nga po natin na sana ma-issuehan ng preventive suspension ito pong mga opisyales na inireklamo po natin sapagkat gusto rin natin na magpatuloy din po yung pong pagpapahatid natin ng serbisyo na hindi po maiimpluwensyahan nung pong mga individual na inireklamo po natin. So we hope that immediate action will be undertaken so that we could also proceed with our service delivery. Alright, ASEC, mensahe nyo na lang po sa mga benepisyaryong naapektuhan nitong insidente, lalo na po doon sa mga hindi nakatanggap ng buong halaga at gayon din po sa ating mga kababayan. Well, Joshua, ang mensahe natin sa ating pong mga kababayan ay kakampi nyo po ang DSWD. Kami po ay tinitiyak na ang tulong na dapat po para sa inyo ay maipapaabot ng buo at wasto sa inyo. So, kami po ay magtitiyak na ang karapatang serbisyo ay maipaabot sa inyo. Kasi again, sabi nga ng Pangulong Marcos Jr., ito pong tulong na ito ay pera po ninyo. Ito po ay bahagi ng buwis na binabayaran po nyo, ibinabalik lamang po namin sa pamamaraan ng pagsiservisyo. So, titiyakin namin na magiging maayos po yung pagpapahatid natin ito at again, titiyakin din natin na hindi po kayo dalapastangan o na yung kayo ay iti-take advantage ng iba pong mga individual o grupo. I think that's the message that we wanted to convey, Joshua, because in DSWD, bawat buhay ay mahalaga. So dapat talaga na ipapahatid natin ang kinakailangan pong tulong sa ating pong mga kababayan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panahon. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC.